hindi. Paano nga? Farm up dive muna tayo mga ka-channel dito sa mababaw at medyo malinaw naman yung dagat dahil maganda ang panahon at hindi masyado malalaki yung gulong sa tabi ng apaya. Kapag malakas kasi ang gulong ay talagang malabo at walang isda masyado. Nung napansin ko na mayroon tayo dito nakita ng mga target, mga labahita at mga iba't iba pang klase ng mga surahan. Kaya lang, nung paghapang natin, hindi naman talaga ibinigay ang tamang pagkakataon para matira natin. Sayang, malalaki na sana. At ang daming bait fish, ayan o. Sana makakita tayo ng pelagic. Sinubukan natin na mag-fish call para talagang lumapit pa. At ayan nga, may lumapit na sana na mga suraha at surgeon fish. At ito malaki na sana to. Pero nung lumapit tayo ng bahagya, gumalaw, lumayo at kinapos na tayo ng hangin. Nakalipas ang ilang minuto na pagpapahinga ay muli tayo nagsagawa ng pagsisi dito sa spot na to. Same spot pa rin mga ka-channel dahil napakarami nating nakita na mga labahita at slender unicorn at sana naman makadali tayo. Kaya lang maya maya ay nagkalat-kalat na rin yung ating nakita dito ng mga labahita at surahan. Sayang. Pagdating ko dito sa unahan mga ka-channel ay nakakita ako ng grupo ng mga surahan at muli tayo nagsagawa ng pagsisid. Naabangan ko dito, ayan ang dami. Yun nga lang yung position ko ay talagang mali dahil napansin ng mga isda na gumagalaw ako dito kaya hindi masyadong lumapit yung mga target natin. Napakasayang. Ang dami sanang dalagang bukid na malalaki na, pero yun nga, natakot. Napansin ko na talagang ayaw lumapit kaya ang ginawa ko ay maya maya lang umahon muna ako upang makapag-ipon ng mas maraming hangin nang sa ganun ay mabalikan natin sila. Ito na nga mga ka-channel, nagsagawa tayo muli ng pag-dive dahil napansin ko na parang mayroong mga malalaki na sumasama doon sa mga surahan. At nung pag-drop ko dito, paglingon ko, pambihira, hindi ko napansin agad itong dumaan na red bass. Kaya natakot at nagulat. Ayan o,
ang lalaki ng gulong pati sa ilalim ay talagang mararamdaman mo. Same spot pa rin to nung unang dive natin kung saan tayo nakakita ng mga surahan at mga labahita. At ito nga yung mga dalagang bukid ay hindi ko pinansin dahil napansin ko yung red bass nandiyan lang sa unahan. At ayan mga ka-channel, nakita ko na yung red bass pero yung isa ay hindi ko napansin na malapit na pala. Kaya ayun, sayang at hindi natin natira. Nagulat nung gumalaw ako. Napakasayang, bumalik sana pero di ko napansin. At nung sinundan natin, huli na. At kinapos na tayo ng sapat na hangin kaya wala tayong natira, sayang. Dahil natatakot at nabulabog na yung red bass na hinahunting natin kanina, ay nagabante ako dito sa unahan. At yun nga, nakakita sana tayo ng dalawang coral trout or lapu-lapu, pero nung binaba natin ay pinili ko itong mas malaki. Hindi ko napansin na ito palang isa ay mas malapit, yung oversize ay lumayo, at itong good size yung ating tinutukan. Yun nga lang, nung tinira natin, ito mga nangyari. Hinantay ko na umusod sa unahan dahil nasa tapat ng bato kanina. Nung tirahin natin, ayun, sablay, sayang. Nakalipas ang ilang minuto ay habang naglalangoy tayo dito, nakakita tayo ng mamaw or sudsud. Ayan, 2 pirasong sudsud at sila po ay parang uri ng pagi, walang mga ngipin. Kaya kung nakakita ka ng ganyan kalalaki or mas malaki pa ay huwag kang matakot dahil hindi naman sila nangangagat. At ayan si Boss Jug, sinundan niya rin dahil may balak yata. Joke lang. Sudsud. Sudsud. Original pa naman. Original na sudsud. Sakto lang nung pagabante namin ng konti dito ay mayroon tayong nakitang target, isang suno or coral trout. At ayan, malaki na mga ka-channel, sa buhangin, kaya natinira natin. Sayang at walang bumibili dito ng live. Napakaganda ng pagkakatama, pisngi na pisngi at walang kagalos-galos. Sayang, pira na sana kung may bumibili lang dito ng live. Ganda na tawa, pwede buhayin. Bago po ang lahat mga ka-channel, shoutout po na tayo kay Sir Terso Manulat Dario, kay Kuya Larry Santi, ng Team Noranda ng Canada, kay Miss Genopiuta, kay Strawberry Ice Sweet, at lalong lalo na po sa ating lahat po ng mga silent viewers. And Merry Christmas po sa lahat po ng ating mga viewers na laging nandyan, at mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo iniiwan. Thank you so much and God bless po. Another pagsisid mga ka-channel dahil mayroon tayo ditong
napupuna na isang target at dahan-dahan tayo ditong bumababa nang sa gayon ay makatira tayo ng mga surahan. Pero biglang inagaw ng attention itong aking pag-target sa mga surgeon fish ay napansin ko itong isang green job fish or malaguno, kaya change target tayo. Akala ko lalayo na. Ayun, ang tinira natin ay napababa ng kunti yung ating pagtira hanggang sa ito ang mga nangyayari ng channel. Yung buong akala mo na pwede mo na iulam dahil hanggang monoline yung ating pagkakatira, pero yun nga, dahil malaki yung sugat at sobrang galaw, kaya lang sa sobrang palag ayun nakawala. At nakita ni Kuya Duwang yung ating jump fish na napana na nakawala ay kanya sinundan, pero yun nga, talagang hindi niya kinaya at nawala din. Muling pagsisid mga ka-channel dito sa unahan kung saan tayo nakapana kanina ng green job fish. Di ganong kalayuan kung saan tayo nakatira at drop tayo dito at magsagawa ng pag-ambush dahil napakaraming surahan na original yung ating nakita dyan sa unahan. At eto nga, nagulat ako nung biglang dumaan, akala ko mamaw na. Ayan, oh. Isa palang green sea turtle or pawikan. At yun nga, buti na lang hindi ko nakalabit agad dahil talagang lumapit. Ayan, sakto sana nung dumaan yung labahita ay dumaan din yung pawikan. At salamat naman ay hindi natin nakalabitan. Ayaw na lumapit ng ating target, kaya ahon na tayo. Pagdating ko dito sa Pangantuhan ay mayroon tayo nakitang grupo ng ayan, ang daming baitfish. Grabe, napakarami. Medyo malinaw dito sa bahagyang malalim, di kagaya dun sa mababaw kanina na medyo lumabo ng konti. Nagulat ako, akala ko ay mayroon ng lumapit na malalaki dahil biglang nagbago itong mga baitfish at parang bang may kinakatakutan sila. Pero wala pala mga ka-channel. Nag-sign lang na pagkasakali na sa unahan mayroong naghahan, at ito nga ang daming mga surahan at surgeon fish na biglang lumapit. Timing tayo pagkasakali na makatira. Wala pa rin talaga. Same spot pa rin mga ka-channel. Ito siguro yung kinakatakutan ng mga baitfish, isang king mackerel. Malaki na sana, almost 7 or 8 kilos, pero nung tinira natin mali yung ating target, kaya sayang at di tinamaan. Sobrang nakakapanghinayang yung king mac na ating nakita kanina. Malaki na sana, pero
hindi natin natamaan ng ating tinira dahil in advance ko yung aking pagtira. Nang sa gayon, ang pagkalapit natin ay aabante pero mali, ay biglang umikot. Eto, daming surgeon fish nating nakita, napakalapit na. Sa sobrang pasarap ay hindi natin nakalapitan. Sayang, grupo yung mga surgeon fish. Namili ako ng surahan hanggang sa ito ay hindi natin natira. Sana ay makakatira na, pero kinapos tayo. Nakpo naman. Kita nyo naman yung kawan ng mga talagang bukid na bilog. Napakarami, sulit ang tawag ng karamihan dito. At sa amin isla ay sulit ang tawag namin dito. Hindi lang 3 o 2 beses tayo nakakita ng tangigi sa area na ito mga ka-channel. Yun nga lang ay talagang hindi natin masyadong nakukunan ng video gawa ng malayo at medyo may kalabuan sa bandang unahan. At muli tayo nagsagawa ng pagsisi dito sa spot kung saan tayo nakita ng napakaraming dalagang bukid or sulid. Kawan pa rin ng mga slick unicorn at slender ang ating nakita dito, at lalong lalo na yung labahita. Sa dami ng ating ginawang pagsisid mga ka-channel, siguro kung malapit lang yung ating mga target ay nakarami na sana tayo. Gawa ng dito sa Nagtabon ay may presyo talaga yung isda dito, 200 per kilo kahit anong klaseng isda, maliban lang sa king mac at tauban. Muling pagsisid ang ating ginawa dito sa unahan kung saan nasumpungan natin yung grupo muli ng surahan at surgeon fish. Napakakapal, kaya ambos tayo dito. Sinubukan ko ang ganitong estilo na di ganong malikot at di ko masyado inangat yung aking katawan. Nang sa gayon ay lalapit sila ng bahagya sa akin. At gumana naman yung estilo na ito. Ayan, grabe, maliban sa nauna ay nandun pa sa huli, napakarami. May lumapit na sana pero alanganin, kaya itong isa ang aking pinili ay pinuhaan, headshot, sumuntot ang tao. Ang ganito kalaking surahan ay tumimbang ng 3.2. Napakalaki, malit lang tignan pero napakabigat dahil napakabilog ng kanyang katawan.
sa buntot. Headshot. Pagkatapos natin natuhog dito sa ating lugid yung ating isda ay muli tayong nagsagawa ng pagsisi dito sa unahan. Meters na yung ating binaba dito mga ka-channel. Medyo malalim na at ayan, napakarami ng maliliit na isda. At yung sa unahan, yung medyo maitim ay isang maming, pero bawal yan kaya hindi natin pwedeng tirahin yan. At dito sa mga grupo na to ay nag-long dusting tayo, nasa gayon ay maakit at lumapit pa sila. At yun nga, lumapit ng bahagya, kaya pili-pili tayo. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na tumira itong isa, medyo malaki na, kaya ayun, tinamaan naman nung natirahin natin. Mababaw siya tignan dahil napakalinaw ng dagat. Another sisig mga channel, at nakita tayo dito muli ng ating target, pero yun nga, nakaramdam na tayo ng pagod dahil ilang oras na ang nakalipas. Napansin ko rin na si Boss Job at si Kuya Duang ay nandun na sa bangka, kaya nung pagkatapos natin mag-dive dito ay bumalik muna tayo saglit sa bangka. Wala bro. Slick. Ano huli mo? Kuridas. Kuridas. Uy, GoPro man yan. Grabe pagka Kuridas guys. Grabe. Medyo pinakakapili ng malaki. Kuridas. Nakakatagal siya sa ilalim eh. Aray ko! Ginutom kami. Saging muna tayo. Wow! Tao na pagod pa. Ha? Tutok na pagod pa. Okay na. Let's eat. Magibar, baka naman. Hindi kasi yung usok kanin dito.
Wala din. Marami lahat. Ito lang kami. Pagkatapos namin makapagpahinga ay maya maya lang bumaba na rin kami at muli na namana. Napansin ko na napakarami ng surahan dyan kaya binaba ko ito at nag-ambush. Napakalikot at abang-abang time. Ayan, malapit na sana itong isa pero di ko napansin agad. At nung pagtingin ko ay lumayo. Hindi natin na tira. At ayan, gumawa tayo ng paghagis ng buhangin or pinaangat yung buhangin sa pamamagitan ng ating kamay. Ayan, yung dusting ang ginagawa ng karamihan. Lumapit at nakatira naman tayo dito. Ayan, sa pool ka ngayon. Boom, sa pool. Pagkatapos kong tumira, ayan si Boss Lube ay naghahanda para makapag-dive na rin dahil dalawa lang kami dito sa spot na to. At yung gamit niya na pana ay pana ni Joy Adventure, pinahiram ni Joy sa kanya. Pagkatapos ko matuhog yung isda at nakaangat na rin si Boss Lube ng Isid ay ako na naman yung bumaba dito sa ilalim. Siyempre, abang-abang time na naman ang ating ginawa dito dahil hindi lumalayo yung mga surahan. Dahil yung mga islik at labahita kapag ganitong oras pahapon na ay talagang aktibo sila at lumalapit na sila. Nanggigil ako dito sa labahita na lumapit pero nang tinira natin sobrang bilis kaya di tinamaan. Alastik mga ka-channel, habang pababa tayo ito talagang lumapit pa sa atin yung mga labahita at kasama yung mga surahan at syempre pili muna tayo kung alin ang ating kukunin dahil napakaamo na habang pahapon at hindi naman tayo nabigo nung tayo ay tumira dahil tinamaan naman yung ating naging target.
Kita nyo naman, mala Indonesia yung mga isda dito. Napakarami. Habang paahon tayo ay medyo sumabit ng bahagya doon sa bato yung ating line, kaya tagalan tayo at buti na lang natanggal naman. Another sisid mga ka-channel, dahil napakaamo na at habang humahapon ay talagang kumakapal na itong mga isda na ito. Abang-abang time mga ka-channel, dahil lumapit na itong mga grupo ng mga surahan at syempre huwag natin biglain, nang sa gayon ay mabawasan natin sila at ginawa natin dito ay nag long dusting muli tayo para maakit talaga at umikpik naman yung ating ginawa dahil talagang lumapit at pinili natin itong medyo mas malaki-laki. Ayan, sapul. Grabe, bula-bula yung daan eh. Grabe yung taas. Grabe kulit, kaya talagang malapit na yung mga ganitong klaseng isda at ang oras na natin sa pagkakataon ito ay alas 4.
matapos kumutuhog ang isda ay bumaba tayo muli dahil napakarami pa ng mga surahan sa baba. Dive tayo ulit mga ka-channel at habang pababa tayo ay hindi ko napansin itong isang tanigi. Ang akala ko ay isang GT or mamsa, kaya nung pagtingala ko ay pinalapit ko ng bagya, pero yung pala ay isang king mac. Nagulat din ako, ayun. Sayang at medyo malapit na sana pero nagulat bigla, kaya ayun, hindi natin natira. Malaki na sana, nasa mga 5 to 6 kilos. Nabigla ako na nakita ko yung king mac. Sayang. Alagadin. Tangigi. At dahil hapon na at medyo malayo pa yung biyahe namin, kaya nagdesisyon na uuwi na kami. Lapit to. Ay, sayang. Iba na ba dyan? Kailangan naman. Ha? Nakita ka naman. Oo. Kala ko bamsa. Hindi ko tinira. Maliit lang yung bangka na sinasakyan namin. Pero kasya naman pag 5 tao. Kung kalmada. Malayo pa yung tabi. Tunggo na kami, kalalaki ng gulong. Kaputi. Ayan o. Lahi alon. Perfect si Boss Job ngayon. Di ba lang pumalag yung bangka? Sabi alon. Alon pa yan. Yan na yung alon. Gulong. Dito pala sa Aplaya, ginabili na yung isda oh. Oo. Parehas man lang din. Lams. Walang wala, puro lang surahan. Tapos ito yung ulam natin. Taliskisan natin para mamaya hindi na tayo makapaglinis dun sa bahay. Wala muna tayong video sa kainan ngayon mga ka-channel. Siyempre, bawi lang tayo. Ito lang yung nakayana namin, puro mga surahan. Tapos labahita. Si Kuya Duwang mayroon isang GT, Giant Toblerone. Local. It's a pink. Pero grabe kataba nito. Ha? Ayan, grabe naman lang siya. Mataba yan bro kasi walang pilay.